Ayan o, ayan o. Ayan ang kanilang ano. So saan ito? Sa kabila ito. Yung unprogram funds yan ang dapat tanggalin. Ang program. Yan ang dapat tanggalin. Guys, andito din po yung Bayan Muna movement. Kaya sinusulong din po nila na yung unprogrammed funds Abolish all funds. ng presidente si Marcos Unprogram funds. Okay ako dyan. ay Pero yung kine-question din nila na guys at gusto nilang i-abolish yung pork barrel. Kapulisan, lahat po. Hindi po pwedeng tanggalin yan. Tsaka mga Pipilayan ninyo yung ang ating bansa pag tinanggal niyo yan. Amelia Elios, maraming salamat. Abolish Marcos Presidential Pork. Ayun, ang nakasulat sa mga hawak nila guys. Abolish Intel and Confidential Funds. Ayun. super dude. So, wait lang, nag-video lang ako. Ay po mga kabayan, mas dumami na po ang mga tao dito ngayon. Ito po ang nangyari sa 2020. Saan po ito ba itong report? Kaya po no 2024, nagpetisyon po tayo sa Korte Suprema para i-deklara na unconstitutional yung pagsisingit ng mga pondo mula sa BICAM report hanggang sa maging gag ito. Kaya po, noong 2024, may mga pondo unreserved na hindi nagamit ng PhilHealth na nililipat sa unprogrammed funds. Yun po ang ating pinipetisyon na ideklara ng Korte Suprema na illegal at unconstitutional. Dahil kung ano po dapat ang na-discuss sa BICAM, yun po dapat ang nilalabas sa gag. Hindi po dapat nagsisingit ng pondo, naglilipat o naman. Kaya ito po ay silent protest para pakita po ang pagbubusan sa buhay ng mamamayan ng ganitong klaseng mga gawain at katiwalian sa ating gobyerno at pamahalaan. Sir, ma-identify po ng sarili at posisyon natin. Kami po ay bayan muna. Kayo po sir, pangalan po. Kami po ay bayan muna. Okay po. Thank you. Wala rin. Git na po pala. Ayan. Kaya sumagot ni Biman. Hindi pa ako tapos magtanong eh. So yes guys, maliban sa unang grupo na nagrereklamo about doon sa PhilHealth at gusto rin nilang ma-abolish yung pork barrel ni BBM, ay meron ding isa pang grupo dito na nagrereklamo against sa Bongbong Marcos, ang samahan ng mga manggagawa. At eto sila mga kababayan. Hanggang 5, 4, 3, 2, 1. Ngayon, alam namin na nandiyan kayo sa loob ng inyong tanggapan. Ang panawagan po ng mga manggagawa ng LRT na 25 taong kinukutok at inaapi. Sana ay magkaroon ng patas na desisyon. Dahil kung hindi kayo magdidesisyon ayon sa interes ng mga manggagawang inaapi, wala nang iba pang pupuntahan kundi ang mga manggagawang ito, kundi ang magutom at sumigaw ng katarungan. Nakikita namin sa kasalukuyang kalagayan, tuloy-tuloy at papasidhi ang korupsyon dito sa ating bansa. Korupsyon na dapat sana
ang ninanakaw nila ay napupunta sa mga katulad namin matagal lang inapi at pinagsasamantalahan. Kaya hindi rin mawala sa isip namin na ito kayang katas-taasang hukuman ay sagip ng nagaganap na nakawan dito sa ating bansa. Panahon ni Duterte ang usro o waranto. Panahon ni Marcos nagpasa ng GAA na blanco. Ngayon, nagdududa kami kung patas ba ang hukumang ito sa mga nihahabag ng mga manggagawang ito na 25 taon na inigipit at inamin na ang sigaw lamang ay katarungan, ibigay ang dapat nakabayaran dito at karagdagang mga benepisyo. Hanggang ngayon, wala at ginawa kaming pingpong o bola, pinagpasapasahan. Ngayon, ang aming dasal dito sa katas-taasang hukuman. Kung totoo na wala kayong tag, magdesisyon kayo ng naayon sa interes ng taong bayan. Magdesisyon kayo sa interes ng mga manggagawang kaki. Ayan. So ito pala guys, ito yung humihiyaw ng hustisya at patas na pagtrato ng mga manggagawa. Akala natin yung mga vloggers na hindi pa pala. Kasi nabigyan tayo ng tip na may magpapasa din ng TOR, grupo ng mga vloggers. Pero ito pala ay ang mga manggagawa. Ay babalik at babalik hanggang hindi natin nakakagdan ang katarungan para sa hanay ng mga manggagawang inamin. Kaya mahal naming na Estado, sana hindi totoo ang aming agam-agam na kasama kayo sa malawak na nakawan dito sa ating bansa. Yun lang po at magandang umaga po sa inyo lahat. Maraming salamat po sa lahat ng taga-media. Oral argument! Sa lahat ng mga kababayan na nagsisimula at nakikinig sa ating programa. Ngayon din sa ating mga kapulisan na hanggang ngayon ay tayo ay pinoproteksyonan. Kaya maraming salamat po sa ating lahat at sa inyo lahat. Magandang umaga po muli. Ngayon po ay tayo ay magmamarcha patungo sa parting Kanluran at doon po tayo magkuwentuhan kung ano ang pwede pa natin gawin sa inaharap. Wala na yun nilang flashlight.